nutshell powder to deeply exfoliate. Nung tumagal, parang sabi ko, natatamad na ako. Hindi ko nga maligo pag hilamos ba? Ang damit kasi basa na yung damit ko kanina. So, ang tendency nito talaga, hindi na ako maliligo. Oh, no! Sabay nag-toothbrush na ako, wala na talaga. Finish na, huwag akong pilitin. Lalagnatin ako. Hello guys! Welcome to another vlog. Ako na naman dito. Yung mama, hindi. Mama lang nila. So ngayon, gagawa tayo ng iba na mga klaseng vlog. So, mag-review ko tayo ng isang product na ginagamit ko naman po palagi. Hindi naman totally palagi, pero isa rin to minsan sa mga skincare routine ko. So, ayun. And, tingnan nyo, niready ko talaga yung mukha ko pang-haggard. Para makita nyo yung resulta, pang-haggard yung mukha ko ngayon. So, ayan. And, ang i-review natin ay Dadan! St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Ayan. So, ngayon, tutry natin ito. At ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang agarang resulta nito. May resulta nga ba ito agad? Well, makikita natin yan. And, yun nga, sinadya ko na medyo haggard-haggard pa. Maghapon to. At sasama natin ang toothbrush. Oh, no! Sasama natin ang toothbrush, di ba? Para naman fresh na fresh. Ligo. Bukas na. Pero yun na nga, samahan niyo ako at i-review na natin ito. Yan. So, ngayon, nandito na po tayo sa ating lababo. Ito na papakita yung lababo. Secret na yun. So, ngayon, mag-i-scrub na muna tayo ngayon. So, ayan. Session kayo sa background. Bagong gawa lang pa. So, siya. Bagong gawa. So, ayun na nga. Balik na tayo dito. Yan. So, ito siya. Ang nakalagay dito, Hello Glowing Cheeks from America's #1 scrub brand. Oh, wow! This multi-award winner contains 100% natural walnut shell powder to deeply exfoliate. Wow! Exfoliate. For clean and glowing skin. Why we love apricots. The extracts from these sun-loving fruits are known to soften and smooth skin. So, siya daw ay, pasensya na medyo dugyot na to. Matagal na to. So, ayan. Siya daw ay paraben-free, dermatologist-tested, oil-free, comedogenic. Don't clog pores daw. Ayan. So, ito ay ang exfoliating factor po nito is deep. So, medyo nung una ko itong ginamit, actually, kasi ako po, walang masyadong ginagamit sa mukha. Maniwala mo niyo sa hindi. Hindi lang po ako tigyawatin. So, wala ako masyadong ginagamit. Nung first time ko itong ginamit, kasi binili lang sa akin ito nung hipag ko, maganda daw. So, ayun, pinatry niya sa akin. Hindi ko kasi alam to kung kung para saan, or ganun. So, binili niya sa akin. Nung una ko siyang ginamit, medyo pumapli yung mukha ko. Siguro kasi, medyo sensitive pa yung balat ko kasi wala naman ako masyadong ginagamit. So, napagtanto ko, nung binabasa ko siya, nasa exfoliating factor siya ng deep. Ayan. So, siguro, kung ang nagamit kong una is gentle, hindi ko siguro mafe-feel yun na medyo mahapde. So, yun lang siguro ang isa ko ding tip. Kung hindi pa masyadong sanay yung balat natin sa mga ganitong klaseng product, piliin natin. So, magbasa tayo maigi ng details sa likod kung siya ba ay gentle, moderate, and deep. So, pag nag-search naman kayo, malalaman nyo kung ano yung St. Ives din, pero parang iba niyang paano ba natin masabi?
iba niyang type na pwede sa gentle and moderate na pang-exfoliate. So, depende siguro sa skin type, sa sensitivity ng skin. Ayan. Kaya ko rin yung nasabi kasi may mga napanood din ako sa YouTube actually na nag-review din ito. So, sinasabi nila, it's a no-no daw. Well, for me, baka kasi may mali, di ba? So, it's a no-no kung medyo mali ang paggamit. Number one nga, kung sensitive yung balat mo, tapos ginamit mo to agad, which is exfoliating factor niya is deep, medyo, yun nga, hahapdi yung balat mo, or pwede na mamula, or magka-rashes or something. Ako, thank God, di ako nagka-rashes, pero medyo na-feel ko na parang medyo humapdi yung mukha ko and medyo namula. So, ayun. Siguro, kung medyo sensitive na, pumili na lang muna ng ibang product ni St. Ives na pang mga sensitive skin lang. And then, second, nakalagay din kasi dito na use 3 to 4 times a week. So, baka naman po kasi yung iba, ginabi-gabi nyo naman. Excited naman kayo masyado. Baka naman gabi-gabi nyo ginamit. So, pagka ganun po kasi, lalo scrub po ito, pwedeng madamage yung balat natin. Mas maganda kung yung sa 3 to 4 times or less pa na gagamitin nyo to, mas okay. So, ako kasi, nung unang beses ko itong ginagamit, medyo, ano pa ako, G na G pa. So, every other day, which is, ilan yun? 4 times a week. Nung tumagal, parang sabi ko, natatamad na ako. Tamad na ako maghilamos. Hindi ko maligo pag hilamos mo. Nung tumagal, naging twice a week na lang. Ngayon, pag lang maalala ko, naging scrub ako. Or for example, gumala kami na medyo feeling ko na alikabukan ako masyado, yun. Tsaka ko lang siya ginagamit. And for me kasi, for me lang po hindi naman po ako expert sa mga ganyan. Para sa akin, sa unang gamit ko pa lang, mafe-feel ko na siya. Yung the moment na ginamit ko, makukuha ko na agad yung resulta na gusto ko. So, hindi naman po yun bastang magic na maputi ka agad or makinis ka agad. Yung feeling, mafe-feel nyo po yun pag ginamit nyo to. So, ngayon, kung natin patagalin pa, masyado akong madaming sinasabi, try na natin. Yan. Mga sa inyo, nalilimutan ko na itong gamitin. Alam nyo ba kung kailan pa ito binili? Bago pa mag ECQ, March pa po ito. Ewan ko kung March, basta huling SM ko pa yun. Huling mall ko bago mag-ECQ nung binili to. Pero hanggang ngayon, madami pang laman. Piling ko hanggang dito pa. So, ayan. Pero, sulit naman. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po sinabi nagaganda ka dyan. G na G, everyday, twice a day, mga ganyan. Huwag naman po ganon. So, medyo isipin din naman natin yung balat natin. Baka kulang na lang, murahin tayo niya. Kakalagay natin ng kung ano-ano, di ba po? So, ayan, ngayon gamitin na natin. Ito siya. Ayan. So, ito po siya. Ganyan ang itsura niya. Cream siya na may parang putil-putil. So, kasi pag sinabi na apricot scrub, hindi po ibig sabihin yung mismong fruit. Itong mismong apricot na fruit. Hindi po. Sabi nga rin dito, gawa siya sa walnut shell. So, ibig sabihin, yung mismong, itong Africa. Itong mismong apricot, yung buto niya, yung mismo po yun. Yung mismong buto niya, ginawang pinong-pino, and ginawang powder. So, para maisama siya na ganyan dito sa cream. Ayan. So, ayan, yung mga makikita nyong ano dyan, something. Ito, ayan. Yan po yun. So, kaya masasabi na deep exfoliating siya kasi, di ba imagine, yung buto ng apricot, matigas po yun. Kahit ginawa siyang powder, actually, medyo magaspang talaga siya. Mga ano talaga siya sa mukha. So, ayan. So,
So, yung iba, napapansin ko rin pala sa kanila. Kasi, bago ko to ginawa, nanood muna ako ng mga ibang video ni St. Ives na ginawa sila. Yung iba, naghilamos muna, di ba? So, ako maghihilamos muna ako. Wait lang. So, naghilamos sila. Tapos, tinayo nila. Mas maganda kung medyo basa yung balat. So, ako kasi, nung first time ko, medyo masakit niya. Ginawa ko kasi yung basang-basa. Ngayon, ang gagawin natin, saktong basa, syempre, medyo ihahaplos-haplos ko lang yung tubig para konti na lang yung tubig na matira. Mas maganda po kasi na konti lang yung tubig pag inihihilamos to or ini-scrub sa mukha. Okay? So, ngayon, maghihilamos muna ako. Anything naman po na facial wash or facial soap, facial foam, kahit na ano, pwede. Tapos, tsaka natin nilalagay. Okay? So, maghihilamos muna ako. Wait lang. 1 minute, 37 seconds later. Tadaan! So, ayan. Naghilamos na ako. Medyo nawala na yung pagkakagod ng konti. So, ngayon, nakita nyo, basang-basa ako. Hindi pa ako nagpunas. Gagawin lang natin. Medyo babawasan lang natin ang konti. Kasi po, ang tendency naman, kaya ganun. Pag sobra siyang basa, parang hindi nyo na siya masyadong mapil. Pag sobrang basang-basa naman. So, konti lang. And, ito pa pala. Always remember na pag gumagamit kayo ng sa mukha nyo, kahit ano pa yan, pag sinabi kahit sabihin nila sa mukha lang yun, gamitin nyo rin sa leeg. Baka kailangan nyo ubod ng puti yung leeg na iwan, di ba? So, kailangan, pag ginamit nyo sa mukha, isama nyo na leeg, pati konti, batok-batok, ganyan, kung pwede. So, ayan, ito na. Medyo natuyo ko na ng konti. Pero basa pa rin yan. Basa pa rin. Nakita niyo yung tigyawat ko. Yan. Hindi ako tigyawat, pero nagkaroon ako ng tigyawat. Ano ba yan? So, ayan. Nandito pa rin siya sa kamay ko. Hindi ko siya pinabayaan. Ayan. Ngayon, amoy natin. Mabango. Mabango siya. Sobrang mabango siya. Masarap siyang amoy-amoyin. So, ayan. And ako po pala, hindi ako masyadong marami maglagay. Feeling ko na susobrahan. Para pag sa gamot, feeling ko na overdose yung mukha ko. So, konti lang. Para sa akin, sapat na yun yung kinuha ko. So, ayan. Nalagay natin yung lang. Ayan. And then, may natira pa ako. Hindi natin dito. So, ayan po. Makikita nyo. Scrub natin siya din. Oh, diba? See, wala akong libag. Ayan. Makikita nyo skin, i-scrub ko yung mga leg. Kasi, wala lang. Gusto ko lang. So, ngayon, ayan. Basta, tama nyo ginagamit. So, kadalasan dito sa ilong, ma-hairline yung mga whiteheads. Kaya mag-alala, tipid lang sa ilong. Maliit lang ilong ko. So, ayan. Tapos, yun sa mukha. Sabi ng mister ko pala, bakit daw paikot-ikot ganyan? Ako for me kasi, kaya paikot-ikot. Actually, mas na-absorb ng skin pag circular motion. Yes, English yan, circular. Ayan. At saka, nalilift mo pa yung pisngi mo pataas. Facelift yan. Facelift. Kailan tayo mga facelift boss? Ayan. Tapos, ang aking noo. Laki ng noo ko. Talino yan. Tama utak niya. Ayan. Ganda na ba? Yan na yan. Ganda na, Mi. Ganda ng kilay ko, guys. Nakashake. Hindi ko inaano yan. Hindi ko tinatabasan yan. So, ayan. Kasi ito pa pala, guys. Yung iba, binababad ng matagal. Ako kasi ayaw ko nun. Ayaw ko nang binababad kahit sabon. Or basta yung mga pampaputi na sabon or ano man. Or sa mukha. Ayaw ko nang binababad kasi feeling ko magkukos ng dry. Tsaka ewan ko, parang ayaw kong ina-abuse yung balat ko. All those beauty product naman, yung skincare. Ayaw ko na gano'n. So,
saglit lang to. Tama na yun. Babanlawan na natin. Okay? One eternity later. Tcharan! Eto na guys. So, ayan. Naman ko na kung sa'yo. Pinakita ko na binanlawan ko kasi kung sabihin nyo, naglagay ako ng iba. Ayan. Ngayon, tingnan nyo. Nangyari sa mukha ko. Ayan. Ano yung nagbago na sa mukha ko. Ano? Tingnan mo. Feeling ko lang. Diba? Eh, refresh ako. Refresh naman. Okay, see? Hindi na siya masyadong hawak. Tapos, parang bubla skin pa. Charot. Ayan. Parang umaliwalas yung mukha ko, diba? Tapos, ang sarap niya sa mukha. Mapifeel mo parang, banat na banat yung mukha nyo. Hindi naman totally banat na banat. Okay lang, parang, medyo nagbanat ng konti. Ewan ko lang, paano i-describe. And syempre, fresh ko kasi syempre, nagilamos ako sa ayan. Hanggang nyo, kahit yung sa liig ko. Oh, diba? Oh, parang naligo. Ganyan lang kaya ako everyday. Ganyan na, parang ako naligo. Ayan. Tapos, itong problema ko, yung mga blackheads ko. Kanina, hindi ko lang napakita. Magaspang yan. Ngayon, medyo pangit lang yan. Dawit pores. Pero kanina, magaspang ngayon. Okay na. Smooth na. Diba? So, ayun. Ang epekto ng St. Ives sa unang gamit. So, siguro, katagalan, sabi nga, glowing skin. So, mula nung March ba naman, ewan ko na lang kung ano ba nangyari, nag-glow ba yung skin ko. So, ayan, kailan din po mga kapagsabi. And, isa pa pala, kapag gumamit po kayo ng scrub, lagi niyong tatandaan na gumamit ng moisturizer. Kasi, yung scrub, medyo, paano ba natin sabihin? In-exfoliate niya nga yung balat, diba? So, parang may tendency na magda-dry siya. So, kailangan i-balance natin. So, lagyan natin ng moisturizer. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung madalas kong ginagamit ng moisturizer. Kasi, ito at yun lang po ang product na ginagamit ko para sa mukhang ganito. Kung gusto niyo ng mukhang ganito, yun lang po. So, ayan. Hello! Ayan, nagpalit na po ako ng damit kasi basa na yung damit ko. So, ang tendency nito talaga, hindi na ako maliligo. Bukas na. So, may nag-toothbrush na ako. Wala na talaga. Finish na. Huwag ako sulitin. Lalagnapin ako. So, ayan. Ngayon, gagamitin na natin yung sinasabi ko sa inyo na moisturizer ko. So, ito lang. Ito. Vitamin E. Ano to? Ayan. Ano ba? Nakita nyo ba? Vitamin E Moisturizing Cream enriched with sunflower oil. Sunflower! Hindi ko binigay na ito. Kinain ko na lang. So, ayan. Ito po yung ginagamit ko na moisturizer and skincare talaga. Kahit nung wala pa ng apricot, ito na talaga. Wala na pong iba. Seryoso po yun. So, ayan. Ito lang po. And, siguro, nag 1 year na. Mula nung gumamit ako nito. And, feeling ko okay naman. Kasi, wala. Feeling ko, lalo pag maaraw, mapula-pula yung balat ko. Yun. So, yun. Kaya ako siya nagustuhan kasi parang okay naman siya sa skin ko. And, wala naman akong na-experience na, So, pwera lang minsan, kapag nag-scrub ako, tapos gumamit ako nito, tapos may mga tigyat-tigyawat ako, feeling ko, mahapde. Pero kasi, usually, dito lang talaga yung mga tigyawat ko. So, okay naman. Natitiis ko naman. Mawawala din naman siya. So, ayan. Ang sabi nila, pag daw original nito, so, ayan na, dalawa to. Dalawang product to in one. So, ganyan daw, maayos yung takip kasi parang medyo nakaangat ng konti pag fake. And, yung mismong cream niya, ayan, hindi siya natatapon. Alam niyo yung Nivea na cream, parang gano'n. Hindi siya, ayan, maano siya, thick. Ayan. So,
ganyan na. Yan. Pero hindi ganito karami. Sabi ko sa inyo, hindi ko masyadong inaabuso yung aking konting-konti. Ganyan lang. Ganyan lang. Ayoko na masyadong ang hirap. Lalo na ang hirap patuyuin. Yan. So, yung moisturize natin siya. Tsaka, ayan o. Napansin nyo, parang feeling ko rin medyo parang feeling ko dry. So, tignan natin ito. So, ganyan. Ihalo lang ako. Kagaya kanina. Yan. Tapos yun natin sa liit. Yan. Ayan, naririnig nyo, umiyak na yung anak ko. Kaya bibilisan ko na. Ayan ang struggle na nag-vlog na nanay. Umiiyak yung anak. Tulog yan. Nagising lang. So, ayan na. Ayan. Ayan, basta po. Makikita nyo, dara! Fresh! Ay, fresh na fresh si mama. Umiyak na yung anak ko. Makikita nyo. Ano lang yun. Hindi na ako manligo. Mukha akong bagong ligo nito pagka ganito. At saka usually po, hindi na ako nagpupulbo. Okay na yan. Madalang lang. Pag feeling ko hagar na hagar. Tapos yan, mag-lipstick lang ako niyan. Pwede na. Medyo basa pa kasi pangit eh. Yan. Ganda na lang. Hindi pa rin. Badan! Ayan. Maghintay na. Ang fresh na. Diba? So, ayan. Ganun lang po. Wala naman po masyadong mahirap sa ginagawa ko. And umiiyak ni anak ko. So, bibilisan ko na to. Sana po nagustuhan ninyo itong vlog na ito. And sensitive po ang skin ko. Kaya kung magustuhan nyo rin yung product ko para sa mga sensitive skin yan, okay po yan. Kasi so far sa akin, wala naman po. Hindi naman po nasasaktan ng aking balat. At okay pa naman po. At ayoko rin kasi ng mga pagbabalat. Pero pag may bago tayong product na susubukan, abangan natin yan pagka nakapag-decide na ako. So, ayan. So, ayan. Yun lamang po. Sana po nag-enjoy kayo. And huwag niyo po kakalimutan na i-like and i-share ang aming vlog. Also, mag-subscribe po and mag-click ng bell button para rin updated kayo sa mga bago naming uploads. So, yun na po. Maraming salamat. Bye-bye.